Ngayon, trending yung nangyayari doon sa sa Mindanao. Itong mga bugok na na ito, mga inutil, mga tanga-tanga ito, mga na ito, itong mga Federal Tribal Government of the Philippines. Putang ina nyo, nagpunta lang si Marcos dyan, nag-ikinuha na ninyo yan. Mga bugok ito hindi, wala kayong kaalam-alam sa mga pinagsasabi nyo. Sasabihin ninyo, inyong pag-aari ninyo ang lupa sa Pilipinas, katarantaduhan yan, mga siraulo kayo. Bakit kayo ba naglalang ng lupa? Kaya, mga siraulo yan, mga inutil yan. Mga palibasay, mga hunyango. Putang ina niyan, nakakapit lang kay Marcos, akala mo kung sino na. Putang ina nyo, tignan ko lang ang galing nyo. Gaya ng aking pinangako, hihimay-himayin natin itong Sir Juan Daspor. Yan, Sir Juan Daspor, mga tanga-tanga kayo, kung ano lang sinabi ni Marcos, naniwala na kayo. Mga siraulo kayo. Bakit hinahamon ko kayo? Putang ina nyo. Ano ba ang kahulugan ng Sir Juan Daspor? Para sabihin ko sa inyo ako ang magtitrigger niyan. Wala kayong karapatan. Si Marcos walang karapatan dyan. Maski na si Duterte walang karapatan dyan. Mga putang ina nyo. Ito ang Sir Juan Daspor ay inuugnay ito sa original certificate of title na siyang kinikilalang titulo ng lupa na inisyo ng Spanish Royal Order 1864. Lalo nakikilalang Royal Order Sir Juan Daspor. Ano ba yung Sir Juan Daspor? Yung hindi nga ninyo naintindihan niya, mga siraulo kayo. Putang ina nyo. Kayong mga Federal Tribal Government of the Philippines, wala kayo. Kayong mga pinadlakan dyan. Hingian ninyo ng court order yan. Kung walang court order yan, wala silang karapatan. Kaya nga nagkakaroon ng TCT. Ang TCT ay iniugnay naman sa lupaing na ibenta o na ilipat sa panibagong pagmamay-ari. Nakita mo na ang kanalabasang katangahan ninyo mga tribal. Mga Federal Tribal. Mga garapata ni Marcos, mga kulto ni Marcos. Subukan ninyong igagol ito. Ang Sir Juan Daspor. Hanapin ninyo ang in-upload ni Jason Lam. Scribs. Pagkatapos pumunta sa document information, ito ang kanyang pinahayag. Royal Crown of England, General Land Form Sir Juan Daspor, 1764. Ito ay nasa English translation. Initiated by Office of Solicitor General by virtue of court under LRC/Civil Case number 3957 P. Entered pursuant to the decree of Sir Juan Daspor Protocol by virtue of Supreme Court of the Royal Crown of England, and in accordance with the order of Royal Audiencia de Manila and so on. Dito pa lang lalabas na ang may mga katanungan na dito Paano nadamay ang Royal Crown of England? Tignan mo ang kabulaanan ng diktador na yon. Sa totoo lang, walang napadpad na taga-England dito noong panahon na yun, noong 1764. Maari pa Malaysia o sa Indonesia, doon sila napadpad. Tunay bagang may Sir Juan Daspor? Wala. Kasi, ang ay hindi nga ninyo alam
Kayong mga tribal, mga federal, kayong mga Marcos, ang dami ninyong mga tanga-tanga dyan. Ano ba yung por doon sa Sir Juan Daspor? May alam ba kayo? Wala. Mga tanga-tanga kayo. Kaya nga, sabi ko nga, ako lang ang may karapang mag-trigger ng Sir Juan Daspor. Ipapaliwanag ko yan kung bakit. Ang por ay tumutukoy sa North, East, West, South. Apat yan. Kaya nga apat Sir Juan Daspor North, yung Hilaga. Yung East, Silangan. Yung West, Kanluran. Yung South, Timog. Samantala, ang Sir Juan ay tumutukoy doon sa isang bansa na yun. Anong pakialam ng England dito? Talagang ang laki ng mga katangahan nito, mga federal tribal nito. Putang ina nyo, hindi kayo kasali dito sa mga kayamanan na ito. Lahat na kamembro dyan, hindi kasali dito. Tandaan ninyo. Yung mga naghahanap buhay ng matino, gugawin ninyo. Yung mga magsasaka, sinasaka yung lupa nila, aariin ninyo. Bakit? Anong karapatan ng mga putang ina mga federal tribal na yan? Anong pinagmamali mo putang ina mong bugok na Marcos ka? Putang ina ka. Minumura na kita. Presidente ka, minumura kita. Wala kang magawa. Ikaw Browner, bakit hindi ko? Ikaw Anyo. Putang ina mo, inutil ka. Naturingan ka National Security Advisor pero wala kang alam, bobo, putang ina ka. Ikaw Lorenzana, anong mga nagagawa nyo? Palibasa wala kayong alam kundi yung pakinabangan ng kayamanan ng mga nakalaan sa mga mahihirap. Pansinin ang Land Registration Commission / Civil Case 3957P. Di ba ito yung binabanggit sa Agana Decision? Nung 1972, February 4, 1972. Nung February 4, 1972, ang kagalang-galang Enrique B. Agana, hukom ng Branch 28, Court of First Instance. Ang Court of First Instance noon ay siya ngayon ng Court of Appeal. Pasay City, LRC case number 3957P. Bakit yun ang case number niyan? Dapat may ibang case number yan. Na inaatasan ang magnanakaw na Ferdinand, na yung diktador na Ferdinand Marcos, na ibalik ang mga gold bullion at diamante sa pangangasiwa ng Central Bank of the Philippines para sa ikakatatag ng ekonomiya ng bansa. Wala na. Noon pa, wala nang ginto. Yung pagkatapos, itong huli, sinabi na ilinayas na naman ng mga ginto, pero walang linayas ng mga ginto. Sabihin ko sa inyo, totoo. Yung putang inang, kung ano yung mga tiktang ng mga putang inang bubong, mga kwan na yan, mga hunyango na yan. Saan ngayon nakabatay ang LRC case number 3957P? Di ba sa mga ginto? Ayan na sinasabi ko Kaya walang karapatan yung putang inang bugok na Marcos na yan. Porque federal, nakakabit lang kayo kay Kwan. Para kayong, tinatawag ko na kayong hunyango. Kayong mga nakakabit lang kayo doon kay Marcos, akala mo kung sino na kayo. Ganyan na rin ang tulay. Kayo ang mga makabagong makapili, mga walang hiya. Dahil harap-harap, mabuti pa yung mga makapili noong panahon ng Hapon. Ang mga kanya na nahihiya sila, nagtatakip ng bayong, pero kayo harap-harapan. Tandaan ninyo, lahat ng kasapi dyan sa federal, tribal government of the Philippines, hindi kasali sa mga biyayang ito. Tandaan ninyo yan. Sinasabi ko.
Kaya yung mga ginto na yun, gaano karami yung ginto na kinuha ni Marcos? Oh, kung lang yan. Yung nakuha kay Rojas, pagkatapos yung mga sa treasure. Ngayon, ang katangon, bakit dinala ng mga putang inang diktador na yan sa China? Oh, palibasa may lahing inchik eh. Kasi yung nga ang tanong niya kay Mao Zedong. Oh, kung anong gagawin niya. Oh, upang mapasunod ang mga bilyon tao. Oh, di ba? Yung kwan na yan, yung sabihin gawing gutumin mo at gawing mangmang. Oh. Kaya hanggang ngayon, ginagawa ng putang ng mga Marcos na yan, mga Duterte na yan. Ngayon, samantala, nung panahon naman ni Cory, hanggang kay Gloria, saan dinadala? Sa Amerika. Oh. Yan ang mga kwang ngayon. Bakit doon nila dinala sa China at saka sa Amerika? Oh. Dahil yan, may mga dahilan yan. Maliwanag na hindi mga gintoan na hindi lang mga gintoan na nadala mula sa treasure kundi mga treasury note sa pamamagitan ng custodian account na ilinagat sa Belgium. Trilyon ang halaga nito na siyang sinasabi US debt. At tanging China at Japan lamang ang nakikinabang sa mga US debt na yan. Samantala dito galing yan. Bakit hindi natin pakikinabangan? Yan ang ilinilihim ng mga mahalikan general. Kaya sila gumagawa ng kaguluhan. Yan ang totoo niyan. May nalalaman ba kayo tungkol sa annexation, annex a country? Oh. Yan ang pakay ng US at China dito. Kaya yung putang inang bugok na mga kwan na yan, pinayagan niya. Oh, pinayagan niya ang mga Amerikano magtayo muli ng mga base militar dito. Oh. Labag sa Constitution niya, maliwanag na sinasabi sa Constitution na labag yan. 1987. Pagkatapos sasabihin itong bugok na Marcos na ito na kwan siya, to protect the Constitution at saka yung mga tao, putang ina ka. Tandaan mo yan. Sabi ko nga, magpang-abot lang tayo, ngungud-ngud ko yung mukha mo sa kwan, simento ng Malacanang. Tandaan mo yan, gagawin ko yan. Akala mo, kaya mo ko? Hindi nga ako kaya ng mga military mo o mga inutil na military mo, mga inutil na Browner mo o mga inutil na mga Harlican General mo. Hindi nga ako makaya. Ikaw pa kaya? Putang ina ka. Ang laki lang ng takot mo sa akin. Sa ilalim ng international na batas, ang pagsanib ay nangyayari. Ito'y pagka ang mga superpower ay pilit na iginigit ang kanilang kagustuhan. At ang ibang bansa naman ay wala na, hindi na makakibo. Noon na lang sa kanila, noon na lang sa kanila kahit anong mangyari. Kasi nakikinabang din yung group of 20, ang ngayon group of 40 na. Ang laki ng pakinabang nila sa kayamanan ng Pilipinas. Oh, samantala tayo dito naghihirap. Puta, kaya nga sabi ko, yung mga Marcos na yan ang gumawa ng kwan at saka mga Maharlikan General na yan ang gumawa ng kalukuhan dito sa Pilipinas. Yang pagtatatag nila ng MPA. O ngayon, wala nang MPA. Ang gumagawa ng tumatay ng MPA, mga intel na. Oh. Pagkatapos may mga baril sila na tatakutin ng mga mayan. Putang ina niya. Imposibleng hindi ko kayo makilala. Maraming magsasabi sa akin kung sino kayo. Ang ina nyo. Kasi, kaya gusto nilang angkinin itong Pilipinas. Oh. Dahil nga bagsak na ang kanilang ekonomiya. Hindi na nila alam ang gagawin. O, ano nangyayari na sa kanila? Kahiya-hiya, superpower, magiging pinakamahirap na. Yan sinasabi ko sa inyo. Kasi nagreklamo na ako doon sa kwan Nagreklamo na ako doon sa kwan. Pinaabot ko doon sa mediator.
sa kwan. Ayaw kong kausapin yung ruler na yun. Kaya doon ko pinaabot para yung pag-uusap namin, malalaman ng mga tao kung anong pinag-usapan namin. Kaya yan ang ikinukuhan ko. Ngayon, sinabi ko yan ang balak ng Amerika. Pero ang sabi niya, ang sagot daw sa kanya, hindi daw nila gagawin yun. Pero wala akong tiwala. Yan si Trump. Putang ina niyan. Pati Diyos dinadamay niya. Ay nako. Kasi ipapalis tayo sa kung papayag ako, ipapalis tayo sa Middle East Ganyan na nangyari. Nung wala nang dugo masipsip sa Middle East, yung mga langis na yan, binitawan na nila, kundi nagkukuha na sila. Ngayon itong Petronas na ng mga may kaugnayan sa Goldman Sachs kay Marcos, ang ginagawa nila, doon sila nagdedel doon sa boundary upang yung dugo, yung langis ng ibang bansa, masipsip nila. Yan ang totoo niyan. May kaugnayan ng Petronas kay Marcos dahil yan, Petromini sa Indonesia, Petronas sa Malaysia, Petron sa Pilipinas. Kaya nga mapilindo Karaniwan ang pagsakop ay nangyayari upang makakuha sila ng impormasyon dito sa ating bansa. At kaya nila ibig sakupin ang bayang banal upang pakinabangan nila ang divine wealth for humanity. Hindi ba yan ang sinasabi ni Trump? Pinagmamalaki niya na siya mag-implement na ni Sara Gisara. Sinupla ko yung bugok na yun. May nagawa ba siya? At saka yung deuterium. Kasi kung katulad ng langis, kung sinong may ng langis, ng kapangyarihan nila. Masyadong mataas ang kanilang kapangyarihan. Ngayon, ang deuterium ay dito lang sa Pilipinas ang kaya gusto nilang angkinin itong bansa na ito. Akala naman nila mapapasunod nila ako. Sabi ko nga, magkapagpitpitan ng bayag, hindi ninyo ako mapapasunod sa kagustuhan ninyo. Kaya kung sino may hawak ng deuterium, siya ang pinakamakapangyarihan sa mundo. Kinatatakutan kasi kinuha nila ito Talagang ilinulugmok tayo ng Amerika at saka China at saka yung mga group of 1 na yan group of 40 na yan Group of 40 na ngayon, dati group of 20 lang. Kaya napakahalaga Kaya yung ang sinasabi ko, kung sino ang makakapagpalitaw ng mga ginto, siya ang may karapatan sa 01-4. Kaya walang karapatan. Ito, sinasabi ko na lang sa inyo mga kababayan na mahirap, mga nagninegosyo ng pinadlakan. Walang karapatan ang federal tribal government of the Philippines. Pwede ninyo silang idebanda para magbayad sila ng damage dyan. Hindi nila pag-aari ang lupa. Hindi sila ang naglalang ng lupa. Pero ako lang ang may karapatan dahil palilitawin ko ang ginto pag napalayas na yung mga nasa Bangko Sentral ng Pilipinas. Palilitawin ko doon ang ginto. Iyan ang pinapangako ko sa inyo. Hindi ninyo ako kilala kung ano ang katungkulan ko sa kataas-taasan. Kaya iyan, pwede ninyong idemanda yung mga yan. Magbayad sila ng damage. Mantakin mo, sinasaka ng tao, aariin nila. Bakit? Sabi ko nga kayo ba naglalang ng lupa? Kaya nga may TCT. Yung transfer ng teka nga,
Kaya nga may TCT dahil yung pag-transfer ng kwan ng lupa. Kaya kung wala yung TCT, pero wala pa rin karapatan yung mga bugok na yan. Hindi man ninyo yan. Babakapan ko kayo. Oh, sabihin ko sa inyo, babakapan ko kayo. Sa pamamagitan ng pagpapaliwanag dyan, kung tanga-tanga yan, Supreme Court na yan, Supreme Court na yan, bayaran din yan eh. Pati mga judges yan, bayaran yan eh. Pero, tignan ko lang kung may magagawa. Katulad yung kwan dyan doon sa update ko doon sa kwan eh. Ito daw Patrick Mumar na ito eh. Kung sigaw-sigawan niya yung mga kwan, putang ina ka. Titignan ko lang ang galing mo. Yung sa Kanlaon, wala naman sila mamimina doon. Oh, ano bang kwan nila? Eh, sabi niya, pagkatapos lumabas sa YouTube, sumabog na daw yung Kanlaon. Wala na, tinanong ko yung kwan, wala, karaniwan lang daw yung umuusok, yung singaw na galing na init sa ilalim. Kaya yung pangkaraniwan daw yun, pero yung pumutok, hindi na pumutok. Kaya putang na yan, pati Diyos eh, dinadamay niya, bulaan yan. Kaya ang ginawa ng yung diktador, pinalalabas niya marami siyang ginto. Kasi diyan nakabatay yung si Juan Daspor eh. Eh wala namang ginto. Oh. Sinasabi ko walang ginto ang mga Marcos. Kaya yan ang problema nila ngayon. Talaga nakakapanginig dito mga putang ginagawa ng mga Marcos na ito eh. At saka itong mga alipores niya ng mga tuta. Oh. Kaya nga pinabasa ni Mao Zedong yung yung Palubian Chori. Oh. Na tungkol sa mga matapang na aso na ikinulong muna pagkatapos inuunti-unting bigyan ng pagkain, gutom yung tao. Oh. Kaya kaya nga sinasabi ko, yung Marcos na yan ay yan ang umaasta ngayon dito sa buong mundo na yung Nimrod. Oh. Putang ina yan. Animal talaga yan mga Marcos na yan. Kaya nga nahirapan sila dito eh. Oh, dahil hindi nila ako mapalambot eh. Kaya yung na yan. Kaya nga yung sinasabi ko, ang balak ng mga yan ang balak ni Trump isara. Pagkatapos yung mga immigrant ikwan dito. Yung mga immigrant kung saan sila bansang galing ibabalik doon. Umaangal din ng mga Amerikano. Oh. Kaya yan, pabagsak na yan. At ang balak niya isara ang kwan dito. Yan ang tanda na balak nilang agawin ng Pilipinas eh. Sa katulong nitong mga Marcos, mga politiko na ito eh. Lahat yan, mga kwan. Siguro, nag-imprentan sila uli ng maraming dolyar para ipamudmod, para matupad yung kagustuhan ng mga inchik at saka yung mga putang ng Amerikano na yan. Yung mga putang ng limahong na inchik. O, tatak na sa inyo, mga inchik yan na limahong kayo. O, hindi umubra yung panisiping. Kaya ngayon, yun si Trump naman ang pagagalawin ninyo. Kaya nga, pagkatapos, bakit tinanggap ng putang ng bugok na Marcos yan, mga kwan dito, yung mga Afgan na yan, para sa for humanity, ang Pilipinas daw, ulol, putang ina ka, ngayon problema mo yan, kung paano mo mapapalaya sa mga yan. O, kailangan tanggapin ni Trump yan, may kasunduan. O, katulad ng mga putang ina, ICC, may kasunduan. O, Sino ba ang gumawa ng kasunduan? Hindi ba Congress? Pagkatapos sinabi lang ni Duterte, yung bugok na Duterte. Kaya nga ang tawag ko kay Duterte, hindi na attorney at law, kundi attorney outlaw. Oh, lahat ang dami yung abogadong tanga-tanga hanggang sinakarpyo hanggang sa mga Supreme Court. Oh,
kung ang kasunduan ay sa pamamagitan ng Supreme Court at hindi inamin, hindi pinawalang bisa ng Kongreso yan. Hanggang ngayon, may karapatan ng ICC dito. Ganyan din ang kwan ni Trump, mga tanga-tanga. Oh. Ang dami ninyong tanga. Oh. Ang dami ninyong abogado, samantala ako, hindi ako abogado, pero naunawaan ko yan. Kaya nga, yung pagpapasara, balak talaga nilang sakupin. Gayon din ang incheck, namili na dito. Doon nga sa Apayaw, may incheck na nagpapatayo na ng napakalaking bahay. Puputangin na niya, naariin na niya yan. Babaguhin natin ang Constitution sa pamamagitan ng Divine Constitution. Oh. Kaya lahat ng dayuhan dito, palayasin. Putangin na nyo. Ang pagsang-ayon ni Duterte, marapat lang para pamagatan sila mga hunyango. Hunyango? Kung saan nakakapit. Yan, binibenta talaga nila ang bayan para gusto nila silang yung maging sikat. Paano? Hadlang ako. Ngayon, dahil sinasabi ko nga, ako laging one step ahead. Nauuna ako na isang hakbang sa mga balak nila. Kaya yan, kinausap ko yung mediator at kinausap din niya yung kwan. Hindi daw nila gagawin yun. Eto ngayon ang balak nila. Bakit naging papa si Tagle? Isa din hunyango yan. Sabi ko sa inyo talaga. Isa din mga tanga-tanga yan. Mga nagpapagamit. Akala niya siguro mapapasunod niya ang taong bayan. Dahil napasunod ni Cardinal Sin noon. Akala niya mapapasunod, hindi. Dahil alam ko kung anong gagawin ng kataas-taasan. Ako lang ang nakakaalam. Hindi ko pwedeng sabihin kung ano yung pagkatapos itong dado na ito, siya daw yung pag naghudyat, ito naman si Trillanes, akala mo kung sino na pagkuan magkaisa na daw, walang ganyan na mangyayari. Alam ko kung anong mangyayari, pero kayo wala kayong alam dahil yung balak ng kataas-taasan ipinakuan niyo sa akin, ipinaisip na. Paano gagawin ninyo? Puro kayong mga magnanakaw. Wala na kinabang sa EDSA 1, EDSA 2. Lahat yan ang nakinabang mga politiko na magnanakaw, mga maharlikan general, mga religion. Hindi ba Manalo? Hindi ba Kibuloy? Tanginan nyo. Yan sinasabi ko sa inyo. Wala kayong kaalam-alam kung anong gagawin yan. Kasi kumwari, nagpakitang gilas na ito si Kwan. Kaya yung pag-uusap ni Trump at saka ng Vatican, yan ang pinag-uusapan nila kung paano nila mapapalambot. Ako, pusong bato, pagkatapos dugong bato pa, ano pa? Di wala. wala kayong makukuhan sa akin. Basta yan, ang pinaglalaban ko, karapatan ng mahihirap. Hindi karapatan ninyo na puro kayo magnanakaw, nakakahiya kayo ng mga hunyango. Lahat kayo, lahat ng politiko mga hunyango, lahat ng mga ngaran mga hunyango. Di ba? Sabi ko sa inyo Kaya nga, anong gagawin ninyo? Sinasabi ko, wala na kayong magagawa. Inaantay ko na lang ang hudyat niya kung anong mangyayari. Pero alam ko ang mangyayari kung paano. Pero hindi ko para wala kayong malaman. Hindi ninyo malalaman yung sekreto na gagawin ng kataas-taasan. Paano yan ngayon? Di kawawa kayo ngayon. Kaya nga sabi ko, ikukulong kayo. Ito yung bumar na ito, yung pulis na masuplado, yung putangina niyang isang barangay tano dyan, doon sa Canlaon, at saka yung mayor na yan, at saka yung mga matitikas na lalaki dyan sa gobyerno natin,
Padadala ko lahat yan sa Gitmo. Pero yung mga kwan na yan, doon sa Puga Island, doon sila ikukulong. Hanggang mamatay na sila doon. Anong pakialam ko kung mamatay kayo doon? Putang ina nyo. Bakit? Ako bang mahatol? Basta sinusunod ko kung anong kwan ng kataas-taasan. Kaya yung Puga Island na yan, ewan ko lang kung anong mangyayari sa inyo. Gagawa ng malaking kwan dyan. Doon kayo. Bahala kayong magtanim para mayroon kayong makain. Putang ina, kung wala kayong makain, ay bahala kayong mamatay. Wala akong pakialam sa inyo. Tignan ko na ang galing ninyo. Ayan. Kaya nga sabi ko, wag nang umasa ang Katoliko. Pagkatapos sasabihin na kinuha daw ni Trump yung mga ginto doon sa kwan. Ulul, anong malay mo dyan? Walang ginto. Kaya lang naman napasabi siya. At yan nasabi, yung kasagutan doon sa kwan, yung Paul VI. Siya nakipag-negotiate diyan, hindi yung Papa. Hindi yung Papa. Paul VI ang nakipag-negotiate diyan kay Marcos, yung magnanakaw na Marcos na yan, upang kaya niya binigyan ng malaking treasury ban yan, ay treasury note. At yung mga treasury note niyan, yan din ang pinakinabangan ng mga Ayala. Sabihin ko sa inyo totoo. At yan, yung mga treasury, yung pinakinabangan ng mga Ayala dyan sa pamamagitan ng BPI, Bank of Philippine Island. Pagkatapos sasabihin nyo, yung Queen Isabel, ulol, wala kayong alam. Kaya nga pinipilit ng mga Marcos na may ginto sila. Malaki ang ginto nila, pero walang ginto. Pinamigay niya sa China. Inalagaan niya ang China. Dahil yan, yung nanay niya nagputa. Putatsing ang nanay niya, nakikabit sa inchik. Kaya si Marcos ay anak ng inchik yan. Hindi anak ng Marcos yan. Ginamit lang niya yung Marcos. Tangina niya. Sabihin ko sa iyo, putatsing. Pagkatapos para hindi mahalata, bandang huli, inuutosan niya si Imelda. Kaya nga, walang mangyayari sa Pilipinas kung hindi ko ipaglalaban ang karapatan. Tignan mo yung ginagawa na nila ngayon. Akala mo kung sila na may-ari ng lupa. Putang ina niyan, hindi naman sila naglalang. Pagkatapos sasabihin nila sila may-ari. Hindi nga ninyo alam yung kahulugan ng Seri Juan Daspor. Hindi nga ninyo alam kung sino magti-trigger niyan. Ako lang magti-trigger niyan. Kaya nga kung sino makapagpalabas, kaya nga nagkakagulo na sila. Kaya nga inaamin na nila, Great Reset na. Hindi na nila alam ang gagawin nila. Tulero ng mga pag-iisip ng mga ulol. Sabi ko, simple lang ako, nag-iisa lang ako nakikipaglaban. Pero maingat ako. Wala kayong hindi ninyo ko kaya, basta kayang itumba. Hindi ninyo ako may tutumba. Sabihin ko sa inyo. Kaya nga sabi ko, itong mga military na ito, mga kwan na ito, wala yan. Mga inutil yan. Sige na.